Magandang araw mga bata! Narito muli si Teacher Eileen para sa isang masayang kwentuhan. Handa na ba kayong makinig? Umpisahan na natin. Ang pamagat ng ating kwento ngayon ay A Brave Little Girl, isang matapang na batang babae. Collapsed, bumagsak. Tulad ng inyong nakikita, ang bata ay bumagsak dahil sa sama ng kanyang pakiramdam. O kaya naman ay ang tulad ng building na ito. Nag-collapsed o bumagsak ang building dahil sa sunog. May tanong ako sa inyo mga bata. Sino ang tumutulong sa atin kapag may sunog? Sino ang nakikita niyo sa larawan? Siya ay isang mahusay. Siya ay isang bumbero. Ano kaya ang nangyari sa batang babae dito sa ating kwento ngayon? Alamin natin kung paano natulungan ng mga bumbero ang pamilya ng batang babae. A Brave Little Girl, isang matapang na batang babae. Iginuhit ni Hariol Entero. Alas 7 na ng gabi noon, ngunit ang mga magulang ni Trina ay hindi pa umuwi mula sa trabaho. Tinawag niya ang kanyang tatlong nakababatang kapatid para sa hapunan, ngunit wala pa rin si nanay hanggang sa natutulog na sila. Makalipas ang 2 oras, nagising si Trina na mainit ang pakiramdam. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, nakita niyang nasusunog ang kanilang bahay. Agad siyang bumangon. Kinuha ang bunsong kapatid at lumabas ng bahay. Si Trina ay nagdusa ng malalaking paso, ngunit ang kanyang kapatid ay hindi. Nakita ninyo ang sakripisyong ginawa ni Trina? Huwag lamang masaktan ang kanyang kapatid, kahit na siya ay magtamo ng malalaking paso dahil sa sunog. Sinubukan niyang bumalik sa bahay para kunin ang 2 pa niyang kapatid. Nakita siya ng isang kapitbahay. Babala niya at niyakap siya ng mahigpit. Iyak siya ng iyak habang tinatawag ang pangalan ng 2 niyang kapatid. Hindi nagtagal, dumating ang mga rescuer at sinubukang patayin ang apoy. Sino ang inyong nakikita? Sila ang mga rescuer na bumbero. Ngunit makalipas ang ilang minuto, gumuho ang kanilang bahay. Naku, kawawa naman ang kanyang mga kapatid na naiwan sa loob ng kanilang tahanan. Dumating ang mga magulang ni Trina mula sa trabaho. Niyakap nila si Trina at dinala sa ospital. Dahil sa katapangan ni Trina, ay nag-alok ang kanilang alkalde ng bayan na tumulong sa kanyang pamilya. Nagtayo sila ng kanilang bagong tahanan at nagbigay ng pera para suportahan si Trina at ang kanyang kapatid na lalaki sa pag-aaral. Base sa inyo nakikita mga bata, ilan na lamang ang miyembro ng pamilya ni Trina? Makikita natin dito ang kanyang nanay, tatay at bunsong kapatid. Nasaan kaya ang 2 niyang kapatid? Marahil natupok na sila ng apoy. Nakakalungkot, di ba? Ngunit sinubukan naman ni Trina ang lahat ng kanyang makakaya upang mailigtas ang mga ito. Ngunit talagang hindi na sila naisalba dahil nag-collapse na ang kanilang bahay dahil sa malaking pinsala ng sunog. Nakakalungkot man, kailangan pa rin nilang ipagpatuloy ang kanilang buhay. Kaya mga bata, lagi nating tatandaan na dapat maging maingat tayo lalo na sa apoy upang di masunog ang ating bahay at wala ring masawi na mahal natin sa buhay. At diyan nagtatapos ang ating kwento mga bata, nawa ay mayroon kayong natutuhan. Samahan niyo ako muli sa susunod pa nating kwento ha. Muli ito si Teacher Eileen na palagi nagsasabing mag-aral mabuti dahil ito ang susi sa inyong tagumpay. Paalam! Keep safe everyone! Mwah!